Okay mga katongs, alas 2 na. Alas 2 na pala Greg eh. Tanghalian namin. Ito yung munggo kanina at saka puritong talapia. Kain po. Alhamdulillah. Di pa tapos pa tubig natin. Oh. Tanghalian munggo. Yan mga katong, hapon na nga po. Tapos ni Greg putulin tong talong na yan. Malilis na. Pakahakot na lang natin bukas yan para tapos sabay tanggal ng plastic. Pwede ulit natin paroto na yan. Paalam ng tuluyan ng talong natin. Hindi na pwede yung one more try. Siya ba to? Ayan, mayayari na rito patubig. Sasubukan mo na ng pataba. Di pa nagsalin? Di pa nagsalin? Diesel? Oo. Ha? Dito. Tipid na. Yan o mga katong, last na to. Yan. Ito at saka yun. Last na yung dalawa na yan. Pero maiksi na lang yan. Hanggang din na lang. So dito na din ang paraan yan. At ayan o, ang lakas ng tubig mga katong. Pagka rekta sa malaking hose. Kasi
dinuduktong natin detress, kaya kumbaga pigil yung tubig niya. Pagka rekta siyang buga, malakas buo yung D4 niya. Napakatipid ng napakatipid ng Greenfield na yun mga katongs. Kuhan po yung makina noon 6.5 lang. Sabi nga nung binilang ko kay RG, open water pwede na po yun kasi matipid lang po. Kahit nasa default daw okay naman daw po yun kasi detress lang naman. Tipid. Yung pinultang ko kaninang pinandor ko, buhat noon, hindi pa kami nagsalin. So mag-alas 5 na. At isa pa, napatubigan lahat to. Panay po kasi nilagay namin tubig, lahat ng butas pinanay na namin. So dati, kada pagitan ng isa, pagitan. So yung gasolina, nauubos namin yung 400. Ngayon, pinabili ko 300 na diesel, halos 150 lang ata na konsumo kasi kalahati lang yung nasalin. Kaya ang ganda ng kanito. Ayos po yung Greenfield na yun na water pump, matipid. Kasi yung Yamada nasubukan ko na yan at saka Yamato, parang umiinom talaga ng diesel yan. Kaya nag-testing tayo ng bago, yung Greenfield nga po na yun. Kaya ayun, okay naman. Tapos isa pa mga katong, may binili rin akong dalawang grass cutter noon, pinabili ni boss, Kawasaki na mill tank, pero original siyang Kawasaki kasi nakalag yung tatak niyang Kawasaki mismo dun sa bakal. Yung iba kasi sticker lang na pinapakat, yun na yung pangalan Kawasaki. Pero yun, original daw na Kawasaki yun. Yun nga po yung ginamit nila rito bato. Nila bato rito. Yung pag grass cutter, dalawa sila ni Greg. Yung isang karga, yung buo na itong ampalaya na ito, hindi naman sila kumbaga dalawang karga lang sila. Dati kasi isang buong tudling lang, isang karga. Kaya ang ganda mga nabili natin bagong gamit, matipid. Kasi tulad yan po yan, nagputol si Greg kanina ng talong. Sabi niya hindi pa raw siya nagkakarga, tira lang daw nila dito yun. Ayun, nangyari niya, hindi naubos yung karga niya. Mainam yung mga bago natin gamit, matipid. You know mga katongs, ito na yung na-harvest nilang Bulacan White natin. Ano, ganda ng Bulacan White, no? So didilig lang ako ng sili. Ginamit natin to yung kolong sana pinuno natin ng tubig yung drum. So dito natin didilig yan sa may sili, sa may punla.
So yun mga katongs, ito nga po yung ating punlang sili na Kaneko 207 variety. Ayan po yun. Yan po ay 52 tray in order natin. Dineliver po ni Kasidling yan. At yun, doon tayo kumuha ng punla sa kanya. Bali available niya nga po ito 207 na variety. Pahinga muna tayo sa Mahika. Subukan natin tong 207 variety nito. Para Mahika din daw po ito. Kaya lang ito, hindi daw po nangungulit yung bunga nito kahit na tumatagal. Yung Mahika po kasi, ilang beses na ako nagtatanim po niyan. Yan ay mapitasan po ng hanggang 5 harvest. At nagbabago na yung ano niyan, yung bunga. Marami nang bumabaluktot. So, yung Mahika okay sa kanyan, mabilisan kasi. Mabilis po yung Mahika. Halos 45 days na ga-harvest na. Ewan ko lang po itong Kaneko. So yan, diniligan po natin yan. Okay na okay pa naman yung punla na yan. Sakto lang po yan para matigas. Ayan. Ganda ng ugat. Kunin na po natin yung mga kambing dito, tsaka yung makina. Yung Robin. So pinapatay ko lang kay Bato kanina. Sabi ko mamaya na lang, palamigin muna natin bago natin buhatin. Ay, patay niya muna. Bilis malanta ng talong sa init. So bukas pagka hinakot to, hakutin na rin yung mga poste. Yun nga lang, tanghali na naman tayo makapagtrabaho nyo dito. At di ko alam kung ako pa magbibiyahe kasi harvest tayo ng palaya. Bahala ko nga, hindi muna pa harvest sa makalawa na. So tignan natin. Ayun sana umaulan. Pero kayang-kaya ng hand tractor yan. Uwi na kayo, uwi na. Uwi na. Uwi na. Dito ako natatakot mga katongs. Iyak naman, iyak si Oscar. Okay, uwi na kayo. Uwi na. Roden, uwi mo na yan. Shhh. Uwi. Uwi. Uwi.
Maluwang to mga katong sa sili. Maluwang sa sili to. Ganda, dito sana maganda yung palaya, kaya lang nag-request si Greg, si Bato, doon na lang daw sa bungad para daw pag nag-i-spray sa gabi hindi daw nakakatakot dito. Kasi totoo naman sa gabi tayo nag-i-spray. Yung sili, hindi naman tayo nag-i-spray ng ganong oras. Minsan lang tayo mag-spray sa sili. Pwede naman din sa hapon. Baba na natin. Medyo mabigat. Sumasabit dito eh. Dito natin. Kakargahin. Okay na. Kaya natin yan. Wala namang ganyan eh. Wala naman 50 kilos. Uy. Yan mga katong, ito yung na-harvest sa Bulacan White at saka sa Verdana. So yun naman yung sa Negros. So titinor natin ngayon yan. Malamang hating gabi na. Hating gabi nang matapos. Ayan, hindi natin natinor to mga katong dahil lalang goma. Natinor lang yung Bulacan White. Ilan na po yan? 5. Ha? 5? Lahat? Ba, karami pa ano? Meron 10,000 kasama to ano? Ayun. Ay, mga segunda pa ng Bulacan White. 5-2 na daw yun, tapos may mga segunda pa. Hindi, ikuha ko na to, tataktak ko na para bukas eh na. Anong oras na ba? Baka abutan tayo ng pagpitas ng palaya. 10:25 na pala. Sakto nun, andito sila guard na. Kasya kaya yan, Greg? Sa kolong-kolong? Ha? Truck na tayo? Ganda pa rin buong anong... Ha? Hindi, kalahati lang ng harvest din. Ha? Lobo kaya yan? Kaya, hindi naman sila Bicol bukas eh no?